Iniwan sa ospital na parang basura. Ipinagpalit sa yaman at kapangyarihan. Akala ni Marco, tapos na ang kwento ni Liza nang talikuran niya ito. Ngunit ang babaeng itinuring nilang hampas lupa ay ang tunay na may-ari ng imperyong kinatatayuan nila. Magsisimula ang pagbangon. Magbabayad ang bawat luhang pumatak. Sino ngayon ang mas makapangyarihan? Ang taong nanloko o ang taong muling nabuhay mula sa abo? Abangan ang muling pagsilang ni Liza. Huwag kang mag-alala, Mami. Pipirma siya. Alam ni Liza kung saan siya lulugar. Wala siyang choice kundi tanggapin ang pera dahil sa huli, alam niyang isang malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito. Napatigil ang mundo ko sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng VIP maternity ward. Ang boses na yon, ang malamig at walang emosyong boses na yon ay kay Marco. Ang asawa ko, ang lalaking akala ko ay kapwa ko tindero sa Quiapo. Ang lalaking nangako sa akin ng habang buhay habang naghahati kami sa isang pirasong tuyo at mainit na kanin sa aming barong-barong. Dahan-dahan kong tiningnan ang aking kandungan. Naroon ang aming anak, isang munting anghel na himbing na natutulog. Walang kamalay-malay, sa lason na lumalabas sa bibig ng kanyang ama. Hawak-hawak ko pa rin sa aking nanginginig na kamay ang isang maliit na plastik na naglalaman ng paborito niyang kakanin. Napilit kong ipinabili kay Nanay Isabel kanina dahil gusto ko siyang sorpresahin sa kanyang pagdating. Tiniis ko ang hapdi ng aking sariwang tahi mula sa panganganak. Binaliwala ko ang hilo at panghihina dahil ang tanging nasa isip ko ay ang masayang mukha ni Marco kapag nakita niya kami. Ngunit ang sorpresang yun ay naging isang malupit na biro. Sa kabila ng pinto, nakita ko si Marco na nakatayo sa tabi ng isang matandang babae na balot ng mamahaling alahas at nakasuot ng damit na mas mahal pa yata sa kabuuan ng aming buhay sa slums, si Doña Victoria. Mabuti naman at natauhan ka na, Marco, mariing sabi ng matanda habang diring-diri na tumitingin sa paligid ng ward. Hindi ko hahayaang madungisan ang pangalanan ng ating pamilya ng isang babaeng amoy lupa at nagtitinda ng gulay. It's time for you to go back to your real life. Iiwan mo ang perang ito at sisiguraduhin mong hindi na siya magpapakita pa kahit kailan. I know, Ma. It was just a phase. I'm sorry if I caused so much trouble. Sagot ni Marco. Ang kanyang tinig ay tila isang talim na dahan-dahang humihiwa sa aking puso. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang unti-unting pagkamatay ng bawat pangarap na binuo ko sa loob ng 3 taon. Ang init ng kanyang mga yakap noon ay tila naging yelo na nanunuot sa aking mga buto. Ang mga pangako niya sa ilalim ng ulan, ang mga tawa namin habang binibilang ang barya mula sa benta ng kangkong at talong, lahat ng yun ay isa lamang palang dula-dulaan. Isang face lang pala ang lahat para sa kanya. Nabitawan ko ang plastik ng kakanin. Hindi ito lumikha ng malakas na ingay sa sahig. Ngunit sa loob ng dibdib ko, may isang bagay na nagkadurog-durog na mas malakas pa sa pagsabog ng bulkang-bulkang sumasabog. Ang paningin ko ay nagdilim. Ang bawat hininga ay tila paglunok ng bubog. Tumingin ako sa aking anak, ang kanyang munting ilong at pilik mata na kamukhang-kamukha ng lalaking nasa harap ko ngayon. Ganito na lang ba? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, sa bawat sakripisyo ko para mapakain siya noong akala ko ay wala siyang trabaho, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Bakit ang halaga ko at ng anak ko ay matatumbasan lang ng isang pirasong tseke sa loob ng isang puting sobre? Nang dahan-dahang bumukas ang pinto at nagtagpo ang aming mga mata, hindi ko nakita ang Marco na minahal ko. Ang nakita ko ay isang estranghero na may suot na maskara ng kataksilan. At sa kailaliman ng aking nadudurog na kaluluwa, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Hanggang kailan mo kayang tapakan ang isang pusong wala namang ibang ginawa, kundi mahalin ka? Tila naging banyaga sa akin ang sarili kong tahanan. Ang bawat hakbang ko papasok sa aming eskinita ay parang paglakad sa ibabaw ng mga pako, masakit, mabigat, at puno ng kahihiyan.
Yakap-yakap ko ang aking anak na balot ng lumang kumot, habang ang amoy ng kanal at basang basura ay tila sumasakal sa akin, malayo sa mabangong amoy ng hospital ward na iniwan ko kanina. Oh Liza, nakabalik ka na pala? Nasaan na ang kotse mo? Akala ba namin ay sa mansyon na ang tuloy mo pagkatapos mong manganak? Ang boses ni Aling Marites ay parang latigo na humahagupit sa aking pagkatao. Nagtawanan ang mga tambay sa kanto. Nakita ko ang kanilang mga mapanghusgang mata, tila binibilang ang bawat butas sa aking tsinelas. Hindi ako sumagot. Paano ko sasabihing ang asawa ko ay isang prinsipe na naging palaka? Paano ko aaminin na ang pag-ibig na ipinagmalaki ko sa kanila ay isa lamang palang maruming basahan na itinapon na sa basurahan? Pumasok ako sa aming barong-barong at agad na sinalubong ako ng tumutulong ulan mula sa butas-butas na yero. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa sahig ay parang tunog ng orasan na nagpapaalala sa akin kung gaano kami kabaon sa hirap. Inilapag ko si Junjun sa ibabaw ng lumang papag. Napansin kong mabilis ang kanyang paghinga at tila nagnininga sa init ang kanyang munting noo. Diyos ko, huwag ngayon. Bulong ko habang kinakapa ang aking bulsa. Ang natitirang barya mula sa perang ibinigay ni Doña Victoria na kinuha ko lamang para sa kaligtasan ng anak ko ay hindi man lang aabot para sa isang bote ng paracetamol. Ang bawat ubo ng aking anak ay parang kutsilyong sumasaksak sa aking dibdib. Wala akong magawa, wala akong pera, wala akong asawa. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang muling pagbukas ng sugat ng aking panganganak. Ang hapdi na tila gustong hatiin ang aking katawan. Ngunit mas masakit ang sugat sa aking kaluluwa. Isang mahinang katok sa pintong gawa sa pinagtagni-taging plywood ang bumasag sa aking pagtangis. Liza, heto, ubusin mo ito. Alam kong hindi ka pa kumakain mula kaninang umaga. Si Nanay Isabel yon, ang matandang tindera ng kape na itinuring ko ng tunay na ina. May dala siyang isang plastik ng mainit na sabaw at isang pirasong pandesal. Nay, wala na po siya. Iniwan na po kami ni Marco. Humihikbi kong sabi habang tinatanggap ang pagkain. Hinaplos ni Nanay Isabel ang aking likod. Ang kanyang mga palad ay magaspang, puno ng kalyo mula sa dekada ng pagtatrabaho. Ngunit iyon ang pinakamalambot na haplos na naramdaman ko sa buong buhay ko. Hayaan mo siya, anak. Ang lalaking tumatalikod sa sariling dugo ay hindi karapat-dapat sa iyong mga luha. Kumain ka, kailangan mo ng lakas dahil simula ngayon, ikaw ang magiging haligi at bubong ng anak mo. Payo niya na may kasamang pait at pag-asa. Habang pinagsasaluhan namin ang maliit na piraso ng tinapay, pansamantalang natigil ang mundo. Ang pait ng pandesal sa aking lalamunan ay naging simbolo ng aking paninindigan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binulabog ng isang malakas na ugong ng makina. Isang marangyang sasakyan, makintab at itim, ang dahan-dahang huminto sa tapat ng aming eskinita. Ang liwanag ng headlight nito ay tila naging mapanghusgang mata na muling sumisilip sa aming karukhaan. Sino ang darating sa ganitong oras sa lugar na kinalimutan na ng mundo? At ano ang kailangan nila sa isang babaeng wala nang natira, kundi ang kanyang dangal? Ibigay mo na ang bata, Liza. Hindi siya mabubuhay sa basurang ito. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa namin palabas dito. Ang boses na yon ay hindi kay Marco, kundi sa isang lalaking nakasuot ng barong na tila bodyguard ng isang politiko. Nakatayo siya sa pintuan ng aming barong-barong. Ang kanyang malalaking anino ay lumalamon sa kakarampot na liwanag mula sa aming gasera. Sa likod niya, nakita ko ang kinang ng itim na sasakyan na tila isang dambuhalang naghihintay sa dilim. Yumakap ako ng mahigpit kay Junjun. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng kanyang maliit na puso. Tila nakikiramdam sa panganib na nasa harap namin. Ang amoy ng mamahaling pabango ng lalaki
ay humalo sa amoy ng amag at basang kahoy sa loob ng aming bahay, isang amoy ng kapangyarihang pilit na sumasakop sa aming karukaan. Hindi ko ibibigay ang anak ko. Umalis kayo. Sigaw ko, kahit na ang boses ko ay nanginginig sa takot at panghihina. Tingnan mo ang paligid mo, Liza. Sabi ng lalaki habang inilalapag ang isang itim na maleta sa ibabaw ng aming mabuway na lamesa. Binuksan niya ito at doon ay tumambad ang mga bundle ng tig-1,000 piso. Ang kulay ng pera ay tila nanunukso sa gitna ng kadiliman. Sapat na ito para makabili ka ng bagong buhay. Isang pirasong papel lang ang pipirmahan mo at tapos na ang lahat ng hirap mo. Utos ito ni Doña Victoria. Ayaw niyang lumaking pulubi ang apo niya. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking muka. Apo? Ngayon ay kinikilala nilang apo ang anak ko matapos nila kaming itapon na parang basura sa ospital. Ang bawat bundle ng perang iyon ay tila mga bato na ipinupukpok sa aking dangal. Sabihin mo sa amo mo, hindi na bibili ang anak ko at hinding-hindi ko siya hahayaang lumaki sa poder ng mga taong walang puso. Lalapit sana ang lalaki para hawakan ang braso ko, ngunit biglang humarang si Nanay Isabel. Bit-bit niya ang kanyang lumang takure na puno ng bagong kulong tubig. Subukan ninyong humakbang paabante at sisiguraduhin kong maluluto ang mga balat ninyo. Mga wala kayong hiya. Hindi ninyo ba nakikitang bagong panganak ang bata? Ang tapang sa mga mata ni Nanay Isabel ay tila isang pader na hindi matitibag. Ang usok mula sa mainit na tubig ay naging babala sa mga dayuhan. Bahagyang napaatras ang lalaki. Ang kanyang mukha ay napalitan ng inis at pagkadiri. Matitigas ang ulo ninyo. Malamig niyang sabi habang isinasara ang maleta. Kung ayaw ninyo sa madaling paraan, dadaanin namin kayo sa paraang masakit. Huwag ninyong kalimutan. Ang perang ito, sana ang sasagip sa inyo sa darating na bukas. Inilabas niya ang isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa at idinikit ito sa aming pinto bago sila tuluyang umalis. Ang bawat tunog ng kanilang mga hakbang sa putikan ay parang mga yabag ng paparating na kamatayan. Nang mawala ang ingay ng kanilang sasakyan, dahan-dahan kong nilapitan ang pintuan. Binasa ko ang nakasulat sa papel sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang aking mga tuhod ay tila naging jelly at dahan-dahan akong napaupo sa sahig habang yakap pa rin ang aking anak. Ang V-Legacy, ang kumpanya ni na Marco, ang nakabili sa lupang kinatatayuan ng aming eskinita. Sa loob ng 3 araw, gigibain ang bawat barong-barong dito. Gagawin itong isang marangyang subdivision. Wala na kaming bahay, wala na kaming matataguan. Ang bawat sulok ng mundo ay tila unti-unting sumasara para sa amin ni Junjun. At ang tanging nagpapanatili sa akin sa katinoan ay ang init ng katawan ng aking anak na naghahanap ng kalinga sa aking bisig. Saan kami pupunta? Sa gitna ng malawak na lungsod ng Maynila, may puwang pa ba para sa isang inang walang kahit na ano, kundi ang kanyang pagmamahal? Wala na tayong oras, Liza. Naririyan na ang mga bulldozer. Kailangan na nating lumabas bago pa tayo mailibing ng buhay sa sarili nating mga pangarap. Ang boses ni Nanay Isabel ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa pagmamadali. Sa labas, ang ingay ng mga dambuhalang makina ay tila isang paparating na lindol na yuyugyog sa bawat hibla ng aming buhay. Mabilis kong isinilid sa isang bayong ang iilang pirasong damit namin ni Junjun, kasama ang lumang kumot na naging saksi sa bawat gabi ng aming pagluha. Dahan-dahan kong hinaplos ang dingding ng aming barong-barong. Dito kami nangarap ni Marco. Dito niya sinabing sapat na ang pag-ibig para mabuhay. Ngayon, ang pag-ibig na yon ang nagpapadala ng mga makinaryang gigiba sa huling alaala ng aming pagsasama. Ang bawat yanig ng lupa ay parang pintig ng puso kong unti-unting namamanhid. Nang lumabas kami, sinalubong kami ng makapal na alikabok
at ang sigawan ng mga kapitbahay na pilit isinasalba ang kanilang mga gamit. Nakita ko ang isang bulldozer na dahan-dahang itinitulak ang aming mabuhay na pintuan. Sa isang iglap, ang bawat piraso ng kahoy at yero na naging kanlungan namin ay naging isang tumpok na lamang ng basura. Ano ba ang mas mabilis na gumuho? Ang mga dingding na gawa sa kahoy? O ang dangal ng isang taong wala nang mapuntahan? Bulong ko sa sarili habang nararamdaman ang init ng araw na tumatama sa aking balat. Wala na kaming bahay, wala na kaming kakahuyan. Ang tanging bitbit ko na lang ay ang aking anak at ang nag-alab na determinasyong hindi na muling maging biktima. Dinala kami ni Nanay Isabel sa isang maliit na bakanteng lote malapit sa palengke ng Quiapo. Isang sulok na malapit sa tambakan, ngunit kahit papaano ay may bubong na lona. Doon, gamit ang huling barya sa aking bulsa, bumili ako ng isang banyera ng sariwang kangkong, talong, at sili mula sa isang kakilalang magsasaka. Liza, sigurado ka ba rito? Magtitinda ka sa kalsada habang kalong ang anak mo? Tanong ni Nanay Isabel na may halong pag-aalala. Wala na akong ibang alam gawin, Nay. Pero sisiguraduhin kong ang bawat kangkong na ibebenta ko ay magiging ginto para sa kinabukasan ni Junjun. Sagot ko habang inaayos ang aking paninda sa ibabaw ng isang lumang sako. Nagsimula ang bawat araw ko sa ingay ng palengke bago pa sumikat ang araw. Tiniis ko ang amoy ng malansang isda at ang init ng semento, ang aking mga kamay, na dati ay malambot dahil sa pag-aalaga ni Marco, ay unti-unting naging magaspang at puno ng maliliit na sugat mula sa pagtali ng mga gulay. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aalok sa mga mamimili, napansin kong mahimbing na natutulog si Junjun sa loob ng isang bakanteng kahoy na kahon ng mga kamatis. Ginawa ko itong munting higaan niya, nilatagan ng malinis na lampin. Nakita ko ang isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng polo. Matikas ang tindig ngunit may malungkot na mga mata na nakatitig sa aking anak. Matikas ang batang yan. At ang nanay niya, may mga matang hindi sumusuko sa bagyo. Wika ng matanda. Hindi siya mukhang mamimili, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagbibigay ng kakaibang bigat sa hangin. Kailangan po, Lolo. Para sa anak ko, kahit anong hirap, lulunukin ko. Sagot ko habang iniabot sa kanya ang isang plastik ng pinakamagandang sili na meron ako. Kinuha niya ang sili at iniwan ng 1,000 piso. Huwag mo nang ibigay ang sukli. Pambili iyan ng gatas ng bata. Magkikita pa tayong muli, Liza. Nagtaka ako. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Pinanood ko siyang maglakad palayo hanggang sa mawala siya sa dami ng tao. Isang misteryosong lolo na tila may alam sa aking nakaraan. O marahil ay isang anghel na ipinadala ng langit sa gitna ng aking kalbaryo. Sino ang matandang iyon? At bakit tila naging mas magaan ang pakiramdam ko matapos ang aming maikling pag-uusap? Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa gitna ng usok ng lungsod, alam kong nagsisimula pa lang ang aking tunay na laban. Lumipas ang 5 taon na tila isang mahabang panaginip na binuo mula sa bawat patak ng pawis at bawat puyat sa ilalim ng malamlam na ilaw ng palengke. Ang mga kamay ko na dati ay nanginginig sa takot sa loob ng ospital, ngayon ay matatag na humahawak sa manibela ng sarili kong delivery truck. Hindi na sako ang higaan ni Junjun. Ngayon, mayroon na kaming maliit, ngunit malinis na warehouse sa Valenzuela, kung saan ang amoy ng sariwang lupa mula sa mga bagong aning gulay ang nagsisilbing pabango ng aming tagumpay. Nay, ayos na po ba ang buhok ko? Baka pagtawanan ako ng mga kaklase ko sa school. Tanong ni Junjun, habang pilit na inaayos ang kanyang asul na kurbata. 5 taon na ang aking anak. Siya ang aking munting kawal. Ang dahilan kung bakit ang Liza's Fresh Harvest ay hindi na lang isang silya sa tabi ng kalsada, kundi isa na sa mga pangunahing supplier ng mga restaurant sa Metro Manila. Tiningnan ko siya ng may halong pagmamalaki. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, punong-puno ng pangarap
na hinding-hindi ko hahayaang madungisan ng kahit na sino. Guwapong-guwapo ang anak ko. Walang magtatangkang tumawa sa'yo dahil ikaw ang pinakamatalinong bata na kilala ko. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Ang bawat haplos ko sa kanya ay isang panata, isang pangako na ang karukaang naranasan namin noon ay isa na lamang malabong alaala. Sa bawat gabi na binibilang ko ang aming kinikita, hindi ko maiwasang maalala ang puting sobre na iniwan ni Marco. Ang perang yon ay hindi ko kailanman ginastos para sa aking sarili. Ibinigay ko yon sa isang foundation para sa mga batang biktima ng pag-abandona. Gusto kong patunayan sa mundo at lalo na sa sarili ko na ang buhay namin ni Junjun ay hindi nagmula sa limos ng mga mayayaman, kundi sa sarili naming pagsisikap. Liza, may dumating na sulat para sa'yo. Mukhang formal, may gintong tatak pa ang sobre. Wika ni Nanay Isabel, na ngayon ay tumatayong manager ng aming warehouse. Hindi na siya naglalako ng kape. Siya na ang nagbabantay sa aming mga tauhan habang ako ay abala sa mga kliyente. Binuksan ko ang sobre. Isang imbitasyon para sa Philippine Agricultural Leaders Gala Night. Isang pagtitipon ng mga pinakamalalaking pangalan sa industriya. Ngunit ang nagpatigil sa tibok ng puso ko ay ang listahan ng mga major sponsors sa ibaba ng card. V-Legacy Group of Companies. Ang pangalang iyon. Ang aninong yon na pilit kong tinatakbuhan sa loob ng 5 taon. Sila ang magiging host ng gabing iyon. Ang kumpanyang pag-aari ng pamilya ng lalaking pumatay sa aking puso at ang matandang babaeng nagtangka sa aking dangal. Nay Sable, kailangan nating pumunta rito. Bulong ko habang mahigpit na hawak ang imbitasyon. Sigurado ka ba, Liza? Alam mo kung sino ang nandoon. May pag-aalalang tanong ni Nanay Isabel. Tumingin ako sa salamin. Hindi ko na nakikita ang basang sisiw na nakiusap sa loob ng ward noon. Ang nakikita ko ngayon ay isang babaeng may sapat ng lakas para tumayo sa harap ng kanyang mga kaaway nang hindi yumuyuko. Panahon na para makita nila ang gulay na itinapon nila sa basurahan noon. Panahon na para malaman nila na ang alikabok na tinapakan nila ay naging isang bundok na hindi nila kayang buwagin. Ngunit sa likod ng aking tapang, may isang maliit na tinig sa loob ko na nagtatanong, kapag nagtagpo ang aming mga mata ni Marco, kaya ko bang panatilihin ang lamig sa aking puso? O baka ang muling pagkikita namin ang magbubukas sa mga sugat na akala ko ay magaling na? Ang bawat hakbang ko sa red carpet ng Manila Hotel ay parang paglakad sa ibabaw ng mga pangarap na dati ay itinuring nilang kalawang. Suot ko ang isang simpleng terno na kulay gabi. Walang magarbo o sobra-sobrang alahas, ngunit sapat na para ipakita na ang babaeng iniwan nila sa ospital noon ay hindi na kailanman muling luluhod. Sa bawat pagkurap ng mga ilaw ng kamera, naramdaman ko ang bigat ng tingin ng mga taong dati ay nakakakilala sa akin bilang ang tindera sa bangketa. Liza's Fresh Harvest, isa sa pinakamabilis na lumagong agricultural enterprise ngayon, bulong ng isang lalaking reporter sa gilid. Hindi niya alam na ang bawat butil ng gulay na dala ng kumpanyang iyon ay may kasamang dugo at pawis ng isang inang hinding-hindi tatalikuran ang kanyang anak. Pagpasok ko sa main ballroom, ang ingay ng mga tawanan at pag-uusap ay tila biglang humina. Doon, sa gitna ng mga malalaking chandelier, nakatayo si Doña Victoria. Hindi siya nagbago. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, puno ng mapanghusgang pagtingin. Tila iniskan ang bawat detalye ng aking pagkatao. At sa tabi niya, si Marco. Ang lalaking dati ay hinahanap-hanap ko sa bawat hating gabi ay naroon, nakasuot ng taksido na perpektong bumabagay sa kanyang tindig. Ngunit nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Pagkagulat. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka at ang kanyang basong hawak ay tila nanginginig sa kanyang mga daliri. Sino siya? Rinig kong tanong ng isa sa mga business partner ni Victoria.
Isang dating empleyado na naghangad ng higit sa kanyang kinalalagyan. Sagot ni Victoria ng may kasamang mapait na ngisi. Hindi niya ako nakilala. O marahil, pinili niyang hindi ako kilalanin. Naglakad ako palapit sa kanila. Hindi para humingi ng paumanhin, kundi para kumuha ng baso ng wine sa isang dumaraang waiter. Tumingin ako kay Marco, diretsong-diretso sa kanyang mga mata. Walang galit, walang sakit, tanging isang malalim at nakakangibong katahimikan. Magandang gabi, Doña Victoria. Magandang gabi, Marco. Wika ko sa isang boses na sapat ang lamig para magpadala ng kilabot. Napalunok si Marco. Liza? Ikaw? Ikaw ba talaga yan? Liza ang pangalan ko, tama. Ngunit ang Liza na kilala ninyo ay nananatili na lamang sa isang nakaraang hindi na ninyo kailanman mababago. Sagot ko habang inilalapag ang aking baso sa lamesang nasa pagitan namin. Narito ako para sa negosyo. Nabalitaan ko na nalulugi na ang ilang bahagi ng V-Legacy at bilang CEO ng Fresh Harvest, interesado akong bilhin ang inyong shares. Ang bawat salitang binitawan ko ay parang mga bala na tumama sa kanilang pagkatao. Ang mukha ni Victoria ay namutla. Ang kanyang pambihirang galing sa pagtatago ng emosyon ay unti-unting gumuho. Ang mga taong nakapaligid sa amin ay nagsimulang magbulungan. Ang dating hampas lupa, ngayon ay handa ng lamunin ng imperyong nagpalayas sa kanya. Hindi ka nakakaintindi ng negosyo, babae. Sigaw ni Victoria, ang kanyang boses ay nagdulot ng katahimikan sa buong ballroom. Ngumiti ako ng bahagya. Marami akong hindi alam tungkol sa negosyo, Victoria. Ngunit alam ko kung kailan nararapat na magbayad ang isang taong nanloko ng kapwa. Tinalikuran ko sila habang ramdam ko ang tensyon na tila kuryenteng dumadaloy sa hangin. Naramdaman ko ang paghabol ni Marco sa aking braso, ngunit agad kong inalis ang kanyang kamay nang may pagkamuhi. "Huwag mo akong hawakan," bulong ko. "Hindi na ako ang babaeng iniwan mo sa ospital na walang kahit na ano." Sa labas ng ballroom, sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, huminga ako ng malalim. Ang unang hakbang ng aking pagbabalik ay tapos na. Ang susunod na kabanata ay hindi na tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa katarungan. Pagkatapos ng gabing iyon sa gala, ang bawat balita ay parang mitya ng bombang unti-unting lumalapit sa katotohanan. Nakaupo ako sa aking opisina, pilit na pinapakalma ang aking isip nang biglang pumasok ang aking sekretarya kasama ang isang matandang lalaking pamilyar ang mukha. Siya ang matandang lalaki sa palengke. Ang lolo na nagbigay sa akin ng pag-asa noong ako ay wala ng matakbuhan. "Liza, nauunawaan ko ang lahat. Nakita kita sa balita. Ang iyong tapang, ang iyong boses, hindi yun nagkamali ng pinagmulan." Wika ng matanda habang dahan-dahang lumalapit sa aking hapag. Si Don Ismael, ang pangalang narinig ko lamang noon sa mga usap-usapan sa industriya bilang ang silent giant ng ekonomiya. Naupo siya sa harap ko, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya habang inilalabas ang isang lumang kwintas mula sa kanyang bulsa, ang kapareho ng kwintas na iniwan sa akin ni nanay. "Ito ay pagmamay-ari ng aking anak na babae," mahinang sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi. Pinalayas ko siya noon dahil sa isang lalaking hindi ko kailanman nagustuhan. Nalaman ko na lang na namatay siya ng mag-isa. Bit-bit ang lihim na siya ay may anak. Inhanap ko ang batang yon sa loob ng mahabang panahon. Tinitigan ko ang kwintas. Ang bawat ukit sa metal ay tila bumubuhay sa mga alaala ng aking pagkabata sa ampunan. "Anong ibig ninyong sabihin, Don Ismael? Ikaw ang apo ko, Liza. Ikaw ang dugo at laman ng Ismael Empire na matagal nang inagaw ng mga taong mapagsamantala." Sagot niya habang inilalapag sa harap ko ang isang folder na naglalaman ng mga dokumentong legal at resulta ng DNA test.
Nanigas ako. Ang lahat ng hirap, ang bawat hapdi sa loob ng ospital, ang bawat pagluha sa gitna ng ulan, ang lahat ng ito ay resulta ng isang malaking pagsasabuatan. Si Doña Victoria. Noon pa man, alam na niya ang tunay kong pagkatao. Alam niya na ako ang tunay na tagapagmana ng Ismael, ang karibal ng kanyang negosyo. Kaya niya ako inilapit kay Marco upang itago ako sa isang buhay na maralita at masiguro na hindi ako makakabangon. Ginawa niya ang lahat para sirain ang buhay mo, Liza. Dahil alam niyang sa sandaling malaman mo ang iyong pinagmulan, ang V-Legacy na ipinagmamalaki niya ay mawawalan ng saysay. Dagdag ni Don Ismael. Hindi ako umiyak. Sa halip, isang matinding galit ang uminit sa aking dibdib. Isang apoy na hindi na kailanman mapapatay ng kahit anong luha. Ang bawat paghihirap na ibinigay nila sa akin ay naging instrumento pala nila para iligaw ako sa katotohanan. Ngunit ngayon, hawak ko na ang susi. Hindi lang nila ninakaw ang aking asawa at ang aking dignidad, Don Ismael. Ninakaw nila ang karapatan ko at ang kinabukasan ng anak ko. Wika ko ng may mariing diin. Handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng kapangyarihan ng Ismael Group, Liza. Ngunit kailangan mong maging handa. Ang pagbawi sa iyong karapatan ay hindi magiging madali. Handa ka bang harapin ang lahat ng paninira at panganib na ihahain nila sa iyo? Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang refleksyon ng aking sarili sa salamin. Hindi na ito ang babaeng tindera ng gulay. Ito ay ang babaeng handang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Hindi ko na kailangang maging handa, Don Ismael, dahil 5 taon na akong naghahanda para sa sandaling ito. Sagot ko habang pinipirmahan ang mga dokumentong magpapabago sa kasaysayan ng aming buhay. Ang pagbabalik ko ay hindi na lamang bilang isang tagumpay na negosyante. Ang pagbabalik ko ay bilang ang tunay na reyna na matagal nilang sinubukang ibaon sa limot. At sa sandaling ito, alam kong ang kanilang impyerno ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat piraso ng papel sa loob ng folder na ibinigay ni Don Ismael ay tila mga bala na handa kong iputok sa puso ng V-Legacy. Hindi lang ito basta dokumento. Ito ang ebidensya ng 10 taon ng pandaraya, manipulasyon at korupsyon na ginawa ni Doña Victoria para lamang mapanatili ang kanyang trono. Ang bawat pirma, bawat transaksyon at bawat lihim na bank account, lahat ay nakalatag sa aking harapan. Liza, sigurado ka na ba? Ang paglalabas ng mga ito ay magdudulot ng kaguluhan hindi lang sa kanilang kumpanya, kundi sa mismong buhay ng iyong anak. Babala ni Don Ismael. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin ako sa labas, kung saan nakikita ko ang anino ng gusali ng V-Legacy sa malayo. Nanay Isabel, si Junjun, at ang lahat ng taong tinapakan nila. Matagal na silang nasa kaguluhan. Panahon na para ang mga tunay na may sala ang makaramdam ng takot. Kinaumagahan, ginawa ko ang hindi inaasahan ni Doña Victoria. Hindi ako nagpadala ng abogado. Hindi ako gumamit ng mga middleman. Personal akong naglakad patungo sa opisina ng V-Legacy. Bitbit ang isang kopya ng lahat ng ebidensya. Ang bawat hakbang ko sa lobby ay tila isang marcha ng tagumpay. Ang mga empleyado ay nagbubulungan, hindi makapaniwala na ang babaeng dati nilang minamaliit ay pumasok nang may ganitong awtoridad. Nang bumukas ang pinto ng opisina ni Victoria, naabutan ko siya kasama ang kanyang mga board member. Ang kanyang mukha ay agad na napalitan ng pagkagulat at pagkamuhi. Anong ginagawa mo rito, Liza? Hindi ka pwedeng basta-basta pumasok sa opisina ko. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nangangatog sa galit. Kailangan ko lang namang ipakita sa inyo ang mga dokumentong ito. Wika ko habang inilalapag ang folders sa gitna ng kanilang mesa. Sigurado akong magugustuhan ito ng mga awtoridad, lalo na ng mga taong ninakawan ninyo ng karapatan. Binuklat ni Victoria ang folder. Sa bawat pahinang nababasa niya, ang kulay ng kanyang muka ay unti-unting naglalaho. Ang kanyang mga kamay
ay nagsimulang manginig. Hindi niya inaasahan na ang lahat ng kanyang itinago sa loob ng mahabang panahon ay nakalantad na ngayon sa harap ng mga taong dapat sana ay nagtitiwala sa kanya. Nasaan? Nasaan mo nakuha ang mga ito? Pabulong niyang tanong. Ang kanyang boses ay basag na basag. Hindi na mahalaga kung saan. Ang mahalaga, alam ng lahat ang totoo. At higit sa lahat, alam ko na kung sino ako. Sagot ko habang nakatingin ng direkta sa kanyang mga mata. Ang V-Legacy ay hindi na magiging kasangkapan ninyo para sa kasamaan. Mula sa araw na ito, ang kumpanyang ito ay sasailalim na sa audit ng Ismael Group. Napatayo ang mga board members sa gulat. Ang pangalang Ismael ay tila isang kidlat na yumanig sa loob ng silid. Si Marco, na nasa sulok ng kwarto, ay napatitig sa akin nang may halo ng pagsisisi at paghanga. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot, ngunit ang tanging ibinigay ko sa kanya ay isang malamig na tingin. Liza, pakiusap. Pag-usapan natin ito ng pribado. Pakiusap ni Marco, papalapit sa akin. Ngunit bago pa man niya ako mahawakan, humarang ang mga security na dala ko mula sa Ismael Group. Wala na tayong dapat pag-usapan, Marco. Ang tanging natitira na lang na dapat mong gawin ay harapin ang hustisya, sabi ko habang naglalakad patungo sa pinto. Sa bawat hakbang ko palabas, naririnig ko ang sigawan at kaguluhan sa loob. Ang marangyang tore ng V-Legacy, ang simbolo ng kanilang kayabangan, ay nagsisimula na palang gumuho mula sa loob. Hindi ako lumingon. Hindi ko kailangang makita ang kanilang pagbagsak. Ang mahalaga, naramdaman ko ang kalayaan na matagal kong hinangad. Ang impyerno nila ay nagsimula na at wala akong balak na maging bahagi ng apoy na yon. Ang susunod kong hakbang ay ang bawiin ang aking anak at simula ng buhay na nararapat para sa aming dalawa. Ang bawat paghakbang ko palabas ng gusali ng V-Legacy ay tila pagtalikod sa isang madilim na kabanata ng aking buhay. Hindi ko na narinig ang sigaw ni Victoria, ang pagmamakaawa ni Marco, o ang bulong-bulungan ng mga empleyadong saksi sa kanilang pagbagsak. Ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng aking sariling puso, isang pintig na puno ng kapayapaan sa gitna ng unos. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng mainit na yakap ni Junjun. Ang kanyang mga kamay ay may bahid pa ng pintura mula sa kanyang sining sa paaralan. Isang simple ngunit napakahalagang paalala na ang lahat ng ginawa ko ay para sa kanya. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga magagandang lugar na pupuntahan namin, tungkol sa bukid na pagmamay-ari ng Lolo Ismael kung saan siya malayang makakatakbo nang walang takot o pangamba. Mami, doon po ba ay may mga puno ng mangga na pwedeng akyatin? Tanong niya habang nakatingin sa akin ng may pagkamangha. Oo, anak. Lahat ng gusto mo, pwede nating gawin doon. Sagot ko habang hinahalikan ng kanyang noo. Sa bawat salitang binibitawan ko, unti-unting nabubura ang bigat ng nakaraan. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, isang malakas na katok sa aming pinto ang yumanig sa aming katahimikan. Hindi ito ang katok ng mga taong gustong manira, kundi isang mahinang katok ng taong naghahanap ng huling pagkakataon. Pagbukas ko ng pinto, naroon si Marco. Ang kanyang tuxedo ay gusot na. Ang kanyang buhok ay magulo. At ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamalaki, ay basang-basa ng luha. Liza, pakiusap. Hindi ko alam ang lahat ng ito. Pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa ng pagkakasala. Inakala ko na ang paglayo ko sa inyo ay para sa inyong kaligtasan dahil iyon ang sinabi ni Mommy. Hindi ko inakalang gagawin niya ang lahat ng ito para lang sa pera. Tumitig ako sa kanya. Walang galit, walang puot. Tanging awa. Awa para sa lalaking naging alipin ng kanyang sariling ina. Sa lalaking hindi nagkaroon ng lakas ng loob na panindigan ng kanyang sarili para sa taong kanyang pinangakuan ng habambuhay. Marco,
Ang paglayo mo ay hindi para sa aming kaligtasan. Ito ay para sa iyong sariling kaginhawaan. Sagot ko habang dahan-dahang isinasara ang pinto. Sinunod mo ang iyong ina dahil mas pinahalagahan mo ang perang kaya niyang ibigay kaysa sa pagmamahal na kaya nating buuin. Ang V-legacy na pinaglaban mo ay gumuho na at ang pamilyang tinakbuhan mo, wala na ring puwang para sa iyo. Liza, huli na ba ang lahat? Maaari ba tayong magsimula muli? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ang nakaraan ay nakabaon na sa ilalim ng mga guho ng lumang bahay namin, Marco. Hindi na natin ito pwedeng hukayin pa. Wika ko bago ko tuluyang ipinikit ang pinto. Narinig ko ang kanyang paghagulgol sa labas. Ang bawat hikbi ay parang musikang nagpapaalala sa akin ng lahat ng sakit na aking dinaanan. Ngunit nang tumalikod ako, nakita ko si Junjun na himbing na natutulog, payapa at ligtas sa aking piling. Sa gabing iyon, hindi na ako lumuha. Sa halip, naramdaman ko ang isang matinding kaligayahan na hindi ko kailanman inakalang makakamtan. Ang hustisya ay naibigay na, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagpili sa sarili kong kaligayahan. Ang bawat bituin sa langit ay tila nagdiriwang para sa aking kalayaan. Hindi na ako ang babaeng naghihintay sa ulan. Ako na ang babaeng gumagawa ng sarili niyang sikat ng araw. Ang bawat araw na lumilipas ay tila isang malinis na canvas na unti-unting pinipintahan ng mga kulay ng pag-asa. Wala na ang mga anino ng V-legacy na nagbabalot sa aking mga panaginip. Sa halip, ang tanging naririnig ko na lamang ay ang huni ng mga ibon sa bukiran ng mga Ismael at ang masayang tawanan ng aking anak na si Junjun habang hinahabol ang mga alitaptap sa damuhan. Isang hapon, habang naglalakad ako sa aming malawak na taniman, nakita ko si Doña Victoria. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng mamahaling alahas at nakataas ang noo. Siya ay nakaupo sa isang lumang bangko sa labas ng isang maliit na apartment na siya na ngayong tinutuluyan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nagdidikta ng kapalaran ng marami, ay abala ngayon sa pagbabalat ng bawang para sa kanyang maliit na negosyo ng pagkaing kalye. Dahan-dahan akong lumapit. Hindi ko siya pinuntahan para mang-insulto, kundi para wakasan ang huling bahagi ng aking nakaraan. Victoria, tawag ko, napaangat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata, na dati ay punong-puno ng pagkamuhi, ay nakita ko ang isang kakaibang pagod. Wala nang tapang, wala nang bagsik. Liza, anong ginagawa mo rito? Paparating ka ba para ipamukha sa akin ang lahat? Umupo ako sa tabi niya. Ang simoy ng hangin ay dala-dala ang amoy ng nilulutong pagkain mula sa kalapitbahay. Isang amoy na napakapamilyar. Ang amoy ng buhay na dati kong kinalakihan. Hindi, Victoria. Nandito ako para ibigay ang mga dokumentong kailangan mo para sa iyong medical care. Alam kong hindi mo na kayang bayaran ang iyong mga gamot at alam ko ring walang ibang tutulong sa iyo. Inilapag ko sa mesa ang isang sobre. Ang perang ito ay mula sa sarili kong kita. Hindi ito pera ng mga Ismael at hindi ito pera na nakuha ko sa paghihiganti. Ito ay tulong mula sa isang taong natuto ng patawarin ang kanyang sarili. Napaluha ang matandang babae. Yumuko ang kanyang mga balikat. Tila pasan niya ang bigat ng maraming pagkakamali at alaala. Mahina siyang nagsalita, puno ng pagsisisi. Bakit mo pa ito ginagawa? Matapos ang lahat ng nangyari sa pagitan natin, matapos ang lahat ng sugat na naiwan ko sa iyo at sa iyong anak? Sandali akong natahimik habang nakatingin sa papalubog na araw sa di kalayuan. Ginagawa ko ito dahil gusto kong makalaya. Mahinahon kong sagot. Kung patuloy akong kakapit sa galit, ako rin ang mananatiling nakakulong sa nakaraan. Huminga ako ng malalim bago muling nagsalita. Ang pagpapatawad, Victoria, hindi para sa iyo. Ginagawa ko ito para sa sarili ko,
para tuluyan ng makapagpatuloy. Iniwan ko siya roon, nakaupo sa harap ng kanyang bawang na tila isang munting bintana patungo sa kanyang sariling pagsisisi. Habang naglalakad ako pabalik, naramdaman ko ang isang matinding gaan sa aking dibdib. Wala na ang puot, wala na ang pait. Ang tanging natira ay ang malinaw na pag-unawa na ang bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang kwento ng pagkakamali at pagbabago. Pagdating ko sa aming bahay, sinalubong ako ni Junjun at ni Nanay Isabel. Ang hapunan ay nakahain na sa lamesa, simpleng pagkain, ngunit puno ng pagmamahalan. Naupo kami, pinagsaluhan ang bawat subo ng kanin na may halong pasasalamat. Sa bawat subo, ramdam ko ang pagtatapos ng aking kalbaryo. Hindi ko kailangan ng korona para maging reyna. Ang aking kapangyarihan ay wala sa perang hawak ko, kundi sa kakayahan kong magmahal ng walang pagtatangi at sa lakas kong magpatawad ng walang hinihintay na kapalit. Ang gabi ay tahimik at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, ang bawat hininga ko ay walang dalang pangamba. Ang reyna ay nakauwi na, hindi sa isang trono ng ginto, kundi sa isang tahanang binuo mula sa sarili niyang mga kamay. Ang bawat paglubog ng araw sa aming bukirin ay nagsisilbing paalala na ang lahat ng unos ay may katapusan. Sa kabanatang ito ng aking buhay, hindi na ako ang babaeng nakikipaglaban sa agos. Ako na ang nagtatakda kung saan patungo ang aking bangka. Ang Ismail Empire, sa ilalim ng aking pamamahala, ay hindi lamang isang makina ng pera. Ito ay naging isang daluyan ng pag-asa para sa libu-libong mga ina na gaya ko noon. Mami, bakit po natin kailangang magtayo ng scholarship para sa mga bata sa eskinita? Tanong ni Junjun habang abala kami sa pagtatanim ng mga bagong punlan ng gulay sa aming garden. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Ang kanyang mga mata ay refleksyon ng kinabukasan na pangarap ko para sa kanya. Dahil anak, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang iyong imbakan ng ginto. Nasusukat ito sa kung ilang buhay ang nabago mo gamit ang perang ibinigay sa atin. Ang edukasyon ang tanging yaman na hindi kayang nakawin ng kahit sino. Sa paglipas ng mga buwan, ang aking buhay ay naging isang tahimik na symphony ng pagbibigay at paglago. Hindi na ako naghahanap ng pagkilala. Hindi na ako umaasa na magugustuhan ako ng mundo. Ang bawat pagngiti ni Nanay Isabel tuwing nagluluto siya ng tanghalian, ang bawat mataas na grado ni Junjun sa paaralan, at ang bawat liham ng pasasalamat mula sa mga pamilyang natulungan namin, iyon ang aking tunay na kayamanan. Isang araw, habang naglalakad ako sa aming plantasyon, nakita ko ang isang pamilyar na anino, si Marco. Nakatayo siya sa malayo, hindi na nakasuot ng mamahaling tuksido, kundi ng simpleng t-shirt at maong. Hindi na siya ang prinsipe ng B-Legacy. Siya ay isang lalaking sinusubukang buuin ang kanyang sarili sa gitna ng kanyang mga pagkakamali. Hindi siya lumapit, hindi siya humingi ng tawad. Alam naming pareho na ang mga salita ay wala ng halaga. Tumingin lang siya sa akin mula sa malayo. Isang pagtingin na puno ng panghihinayang, ngunit may kasamang pagtanggap. At sa gitna ng hangin, tumango siya sa akin. Isang pagkilala na ang babaeng iniwan niya noon ay hindi na ang babaeng matatagpuan niya ngayon. Tinalikuran ko siya at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi dahil ako ay malupit, kundi dahil ang aking landas ay hindi na tumatawid sa kanya. Ang aking bukas ay wala na sa aming nakaraan. Liza, nandito na ang mga bisita para sa inaugurasyon ng ating bagong community center. Tawag ni Nanay Isabel mula sa malayo. Papunta na, Nay, sagot ko. Habang naglalakad ako, pabalik sa aming tahanan, tumigil ako, saglit at tumingin sa malawak na langit. Ang ulap ay dahan-dahang gumagalaw, nagbibigay daan sa maliwanag na sikat ng araw. Wala na ang takot, wala na ang pangamba.
Ang reyna ay tapos na sa kanyang laban at ngayon handa na siyang maghari sa isang kaharian na binuo mula sa pagmamahal at kapayapaan. Ang kwento ko ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Nagtapos ito sa pagpili sa sarili kong katahimikan, sa pagyakap sa aking anak, at sa pag-unawa na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagpili na maging mabuti sa kabila ng lahat ng sakit na naranasan. Sa bawat pagpatak ng ulan sa aming bintana, hindi ko na ito nararamdaman bilang isang paalala ng aking nakaraang pagdurusa. Ngayon, ang tunog nito ay tila isang malambing na oyayi na nagpapaalala sa akin ng kagandahan ng buhay na aking pinili. Tapos na ang laban. Ang mga sugat na dati ay tila hindi na maghihilom. Ngayon ay mga peklat na lamang na nagpapatunay na ako ay lumaban, ako ay nasaktan, at ako ay nagtagumpay. Ngayon ang araw ng pagbubukas ng Junjun's Community Center, isang lugar na binuo hindi para sa karangyaan, kundi para maging kanlungan ng mga inang tulad ko noon. Mga inang mag-isa, mga inang naliligaw, at mga inang nangangailangan ng pagkakataong makatayo muli. Habang naglalakad ako patungo sa entablado, nakita ko si Nanay Isabel na punong-puno ng ngiti. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-aalala para sa akin, ngayon ay nagniningning sa labis na pagmamalaki. Sa tabi niya ay si Junjun. Ngayon ay isang batang puno ng tiwala sa sarili. Hawak ang kamay ng isa pang bata mula sa aming komunidad. Nagtuturo sa kanya kung paano magbasa. Mami, handa na po ang lahat. Wika ni Junjun habang inaabot sa akin ang mikropono. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko ang mga taong nakatingin sa akin. Hindi sila mga board members ng isang malaking kumpanya. Hindi sila mga taong nagnanais na agawin ang aking yaman. Sila ay mga tao, mga nanay, mga ama, mga bata, na natulungan naming makabangon. Hindi ko binuo ang lugar na ito dahil ako ay mayaman. Pagsisimula ko, ang aking boses ay malinaw at puno ng katapatan. Binuo ko ito dahil alam ko ang pakiramdam ng walang matakbuhan. Alam ko ang pakiramdam ng magbilang ng barya sa gitna ng hating gabi dahil hindi mo alam kung paano papakainin ang iyong anak sa susunod na araw. Tumahimik ang lahat. Ang bawat salita ko ay tumatagos sa kanilang puso dahil ito ay hindi galing sa aklat kundi mula sa bawat hibla ng aking karanasan. Ang buhay ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang iyong imperyo. Nasusukat ito sa kung gaano karaming kamay ang iyong hinawakan para sabihing, kaya mo yan. Ang bawat isa sa inyo ay may kwento, may sugat, at may pangarap. Huwag ninyong hahayaan ang sino man na magsabi sa inyo na kayo ay walang halaga dahil ang bawat inang nagmamahal ay ang pinakamakapangyarihang tao sa mundong ito. Pagkatapos ng aking talumpati, sinalubong ako ng masigabong palakpakan. Ngunit hindi ang mga palakpak ang aking hinahanap. Ang hinahanap ko ay ang pagtingin ni Junjun sa akin. Ang pagtingin ng isang batang naniniwala na ang kanyang ina ang pinakamabuting tao sa mundo. Pag-uwi namin sa bahay, tahimik ang paligid. Inayos ko ang aking mga gamit, ang mga lumang dokumento ng V-Legacy, ang mga resibo ng aking hirap noon. Lahat ng ito ay inilagay ko sa isang kahon at itinago sa ilalim ng aking kama. Hindi ko na kailangang balikan ang mga ito. Hindi na ako ang babaeng kailangang magpatunay ng kahit ano sa kanino man. Naupo ako sa aking beranda, pinagmamasdan ng buwan na dahan-dahang lumilitaw sa kalangitan. Wala na ang puot, wala na ang lungkot. Ang natira na lamang ay isang malalim at payapang pasasalamat. Salamat sa hirap na humubog sa aking lakas. Salamat sa pagkakamali na nagturo sa akin ng pagpapatawad. At higit sa lahat, salamat sa aking sarili dahil sa gitna ng lahat ng ito, hindi ko kailanman binitiwan ang pag-asa. Ang reyna ay wala sa palasyo. Ang reyna ay narito, sa loob ng isang tahanang puno ng pagmamahalan, nakatingin sa kinabukasan ng may ngiti.
Tapos na ang aking kwento at sa wakas, ako ay tunay na malaya. Ilang taon na ang nakalilipas mula noong gabi ng gala at ang bawat umaga rito sa Bukirin ay tila isang biyaya na hindi ko kailanman inakalang darating. Ngayong araw, bumalik ako sa lumang bahagi ng Quiapo, hindi para bumili ng gulay, kundi para bisitahin ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang eskinita ay naroon pa rin, makipot at maputik. Ngunit ang mga bahay ay mas maayos na ngayon. May mga bata na nagtatakbuhan, may mga tindera na masiglang nag-aalok ng kanilang paninda. Huminto ako sa tapat ng isang bakanteng lote, ang lugar kung saan dati ay nakatayo ang aming barong-barong. Wala na ang mga guho, wala na ang alikabok. Sa halip, isang munting hardin ang naroon, puno ng mga bulaklak na parang sumasayaw sa ihip ng hangin. Doon ko nakita si Doña Victoria. Nakaupo siya sa isang silyang kahoy, pinagmamasdan ang mga bata. Nang makita niya ako, hindi na niya inalis ang kanyang paningin. Wala na ang mapanirang ngiti, wala na ang bagsik ng isang reyna ng industriya. Tanging isang pagtango lamang ang ibinigay niya. Isang pagkilala na sa huli, ang pagpatawad ang tanging daan para makalaya. Hindi na namin kailangang mag-usap. Ang katahimikan ay sapat na. Habang naglalakad ako pabalik sa aking sasakyan, nakita ko sa malayo ang isang anino, si Marco. Nakatayo siya sa kanto, malayo sa mga ingay ng palengke. Hindi siya lumapit at hindi rin ako huminto. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang matagal na pagsisisi, ngunit hindi na nito mababago ang nakaraan. Nagpatuloy ako sa paglalakad, hindi dahil sa galit, kundi dahil ang aking landas ay hindi na tumatagpo sa kanya. Ang bawat isa sa amin ay may kani-kaniyang buhay na dapat harapin. Pag-uwi ko sa aming tahanan, sinalubong ako ng mainit na yakap ni Junjun. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa, habang dala ang kanyang mga gawa sa paaralan. Mommy, napanalunan ko po ang drawing contest. Ang ginuhit ko po ay ang ating hardin, kung saan lahat tayo ay masaya. Wika niya. Hinalikan ko siya sa noo. Tumingin ako sa paligid, kay Nanay Isabel na naghahain ng pagkain, sa aming hardin na puno ng buhay, at sa malawak na langit na tila isang yakap ng kalangitan. Nahanap ko na ang sagot sa lahat ng aking tanong. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa kadena ng nakaraan. Ang aking buhay ay hindi na isang pagsusulit na kailangang ipasa, kundi isang regalo na dapat ipagdiwang araw-araw. Wala na akong hinahangad pa. Ang reyna ay hindi nangangailangan ng korona, dahil ang tunay na tagumpay ay ang makita ang anak mong masaya, ang sarili mong payapa, at ang puso mong malaya sa anumang puot. Sa huling sulyap ko sa buwan na dahan-dahang lumilitaw, alam ko na ang bawat luha na pumatak noon ay naging mga bituin na nagbibigay liwanag sa aking bukas. Ang kwento ni Liza ay hindi nagtapos sa pagbagsak. Ito ay nagsimula sa pagbangon, isang pagbangon na hindi na kailanman muling matitinag. Tapos na ang lahat, at sa wakas, ako ay tunay, lubos, at wagas na masaya.